Tunay na aking idolo, ang hari ng Siyam. Hindi ko siya nakilala, nagluluksa ang buong bansa. Sayang ang di matatalong Diyos ng digmaan ay namatay pa rin sa pagkubkob. Kahit isang makapangyarihang tao, hindi mahulaan ang kanyang kinabukasan lalong-lalo na ako. Sa 2 araw magpapakasal ako sa isang hindi ko gusto. Ano yan? Hoy, gumising ka. Nagtataka ako gaano na siya katagal sa tubig. Bahagyang buhay pa siya. Iligtas siya ngayon. Okay ka lang. Galing. Maswerte ka na nakasalubong mo ako. Sa gitna ng kawalan, walang tao sa paligid. Gagawin ko ang lahat para maihatid ka sa bahay. Diyos ko, ang lalaking ito. Sobrang gwapo. Oo, Lily, tigilan mo ang paglalaway, malapit ka nang magpakasal. Kahit na ayaw kong pakasalan si Kevin, hindi lang siya palikero, mapang-abuso rin. Pero, hindi ko kayang sumalungat sa pamilya ko. Ito, sinong lalaki ito? Ang buong katawan niya ay puno ng peklat. Miyembro ba ng gang? Bakit siya may tattoo ng dragon sa dibdib? Lily, bumalik ka rito ngayon. Tay, Tito Mark, anong ginagawa niyo rito? Paano ka nangahas magtanong? Sabihin mo, sino ang lalaking iyon? Sa liwanag ng araw, lalaki at babae na nag-iisa, at hubad siya, anong ginagawa mo? Tay, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko siya kilala. Ako. Hindi mo siya kilala? Hindi mo kilala? At nakipagtalik ka sa kanya? Ganito ba kita pinalaki? Tay, hayaan mo akong magpaliwanag. Ako. Uy, David. Sobrang galing mo naman. Magpalaki ng anak na nakikipagtalik sa estranghero. Ang galing-galing mong anak. Gaano siya kadesperada? Nagtataka ako kung paano mo ipapaliwanag kay Kevin. Ang kasal na ito sa pagitan ng ating mga pamilya. Ang nagdedesisyon kung ang ating pamilya makakakuha ng mga order para sa susunod na 6 na buwan. Gago ka. Ano bang nagawa ko para magkaroon ng anak na katulad mo na walang hiya? Ako, papatayin kita. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Aray, bitawan na. Bitawan ako. Bitawan. Tulong. Kunin siya. Bitawan mo ang tatay ko. Ikaw, walang utang na loob. Pinalaki kita ng ilang taon. At ikaw, pinahayaan mong saktan ako ng lalaki mo. Sige, pag-uwi mo, tuturuan kita ng leksyon. Salamat sa ngayon. Siya nga pala. Anong pangalan mo? Bakit nahimatay kang mag-isa sa tubig? Pangalan. Tubig. Ulo ko. Masakit ulo ko. Anong problema? Ikaw. James. Grant. James Grant. Okay ka lang ba? Ano to? James. Pakiramdam ko, nakita ko na siya sa ibang lugar dati. Anyway, bibigyan ko lang siya ng simpleng benda. Gising ka na. Kumusta pakiramdam mo? Sa tingin ko, ang pagkakatali ng ganito ay napaka-secure. At cute pa. Hindi mo ba gusto? Okay lang. Salamat. Mabuti, walang lagnat. Ako si Sophie. Anong pangalan mo?
Ah, oo nga. Iyo ito, di ba? Bago ka nahimatay, paulit-ulit mong sinasabi James. James Ye. Pangalan mo ba iyan? James Ye. Catherine, noong gabi bago matapos ang labanan, pinagkanulo ako at binigyan ako ng pinakamapanganib na lason sa mundo, ang Kirin Fire Venom. Kung hindi ako ang rurok ng banal na kaharian, malamang patay na ako ngayon. Nasa akin pa ang lason. Catherine, kapag naalis ko na ang lason, gagawin kitang magbayad ng dugo. Amnesia. Magandang paraan palabas. Hindi mo matandaan. Ayos lang. Paano kung James Ye na lang ang tawag namin sa'yo? Okay. James Ye na ako. May amnesia ka at may sugat ka. Hindi ko alam kung kanino ka iiwan. Kung hindi ka tututol, sumama ka sa akin pauwi. Okay. Naku, nasira ang kotse. Ah, Naku, ang daming itim na usok. Malas. Kailangan kong tumawag ng tow truck. handa na. Ang galing. Siguro ikaw ay mekaniko. Siguro. Aking hari. Nawala ang alaala mo, kaya hindi mo alam nitong mga nakaraang araw. Ang buong bansa ay nagluluksa ang di matatalo na Diyos ng digmaan. Isa laban sa daan ang hari ng siyam na lalawigan. Ang hari ng siyam na lalawigan ay dapat makaramdam ng labis na aliw na ang mga taong kanyang pinrotektahan. Ay hindi siya nakalimutan. Siya ay matangkad at gwapo at sobrang galing sa laban. Siguro hindi niya pinapansin ang lahat ng kasikatan na ito. Ikaw ay isang maliit na mekaniko lang. Paano mo malalaman? Halika, umuwi na tayo. Hoy, Dulan. Kian, nasaan ka ngayon? Malapit na ako sa Pearl Mansion. Kian, narinig ko sa tatay mo na may kasama kang lalaking hindi mo kilala magkasama, totoo ba? Isang misunderstanding lang iyon. Sasabihin ko sa'yo pagdating ko doon. Sige, magkita tayo mamaya. Mr. Zhao, na-confirm ko na lahat. Ang iyong fiancé, babalik na sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, siya ay gumugol ng ilang araw sa bundok kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Ang iyong palalong Miss Su ay naglagay ng berdeng sombrero sa iyo. Kian, naglakas loob kang manloko sa akin? Maghintay ka lang. Sabihin mo sa tatay ko, naputulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Su. Ang maliit na babaeng ito ay nakatira mag-isa sa napakalaking mansyon. Ye Jusho, pumasok ka. Dulan, ang bilis mo. Frank, anong ginagawa mo dito? Kasal na tayo sa 2 araw. Hindi ba ako pwedeng pumunta? O may lalaki kang tinatago diyan at natatakot ka akong papasukin? Talagang may lalaki. Frank, huwag kang magloko. Sino tong lalaki? Hindi ko inakala na ako, ang makapangyarihang King of 9 Regions, ay mapagkakamalang masamang tao isang araw. Mekaniko lang siyang may amnesia, ako. Aksidente ko siyang nailigtas. Iniligtas mo siya? At itong pretty boy ay nagbigay ng sarili sa'yo at natulog sa'yo, di ba? Nagpe-film ka ba ng short drama dito? Ikaw, Akala ko ikaw, Sophie, ay isang disenteng dalaga, marunong manatiling dalisay. Pero mas malala ka pa sa mga babaeng nasa labas na nakikipagtalik sa lalaki at mekaniko pa, ha?
Frank, tumigil ka sa katarantaduhan. Hindi ako kasing dumi ng iniisip mo. Sa amin niya, walang nangyari. Ako ang marumi? Isang lalaki at babae, mag-isa sa bundok, nagkakantutan. Ngayon lumipat pa siya sa bahay mo. Sa tingin ko, determinado kang isuot ang sungay na ito sa ulo ko. Ikaw, manahimik ka. Dahil ba gwapo itong pretty boy? O dahil magaling siya sa kama? Kaya ganyan mo siya depensahan? Bantayan mo ang iyong sinasabi. Tama na. Bago ako magalit. Umalis ka. Sino ka ba? Pagkatapos ko sa kanya, haharapin kita. Palagi kang nagpapakabirhen, pero sa huli, isa ka pa ring munting sweetheart. Sean, tumahimik ka. Sweetheart, nagbibiktima ka pa ba? Akala mo kailangan kitang pakasalan? Sinasabi ko sa'yo, ang pamilya Summers mo ang nagmamakaawa sa akin. Sean, huwag mo akong siraan. Ang arranged marriage na ito, hindi ko kailanman sinang-ayunan simula pa lang. Ikaw ang pumilit sa pamilya Summers para ipakasal ako sa iyo. Sweetheart, paano mo nagawang sabihin niyan? Ako. Master, ayos lang po ba kayo, Master? Ano sa tingin mo? Ang sakit-sakit ko. Kayong lahat, umalis! Kalad ka rin nyo ang babaeng iyan palabas! Mag-ingat! Tulong! James, iyon ba ang special move mo? Ang galing. Isipin mo na lang ito na interes sa pagligtas mo sa akin. Claire, Tatay, anong ginagawa mo dito? ang kapal ng mukha mo para magtanong sa akin? Ano ang ginawa mo? Zonghai Group ay ganap ng tumigil sa pakikipagtulungan sa pamilya Su. Kanina lang, si Mr. Zhao ay tumawag pa sa akin. Talaga kang nangahas na sakta ng anak niya? Nagre-rebelde ka ba? Ang ating pamilya Su ay masisira dahil sa iyo. Tatay, pero si Tony ang... Tumahimik ka. Ang nanay mo ay 2 beses nang nahimatay dahil sa galit. Kung kinikilala mo pa kami bilang mga magulang mo, sumama ka sa akin ngayon. Humingi ka ng tawad ng maayos kay Tony. Aminin mong mali ka. Tara na, teka. Bastos kang bata. Ano bang ginagawa mo? Iniligtas ni Claire ang buhay ko. Gusto ko siyang tulungan. Tulungan siya? Hindi ka karapat-dapat. Bilang isang ama, para sa tinatawag na interes ng pamilya, isakripisyo mo ba ang kaligayahan ng sarili mong anak na babae? Hindi ka ba magsisisi? Siyempre nagsisisi ako. Ang pinaka-pinagsisisihan ko ay ang hinayaan ng aking hangal na anak na babae na iligtas ka. Sasabihin ko sa iyo, kung maglakas loob kang makialam muli sa alyansa ng ating pamilya, hinding-hindi kita patatawarin. Tara na. Talaga bang aalis ka? Para pakasalan ng isang lalaki na hindi mo mahal? Para isakripisyo ang sarili mong kaligayahan? Para sa pamilyang hindi mo pinapahalagahan? Ako, Claire, binabalaan kita. Kung hindi ka sasama sa akin ngayon, agad naming puputulin ang relasyon nating ama-anak. Mula ngayon, huwag mo nang isipin na muling tumapak sa pamilya Su. Sumama ka sa akin. Ang pamilya Suzong High Group, oras na para maglaro, oras na para magsaya. Ang pamilyang Su, isang pamilyang third-rate, assets na 300 million. Zonghai Group, isang pamilyang second-rate, assets na bilyon-bilyon. Ilang bilyon lang, at akala mo kaya mong mangapi? Bihao Group, market cap na daan-daang bilyon. Chairman, Jason Zhou. Hello po, bawal po ang estranghero dito. Pakiusap, umalis po kayo. Nandito ako para makipagkita sa isang tao. Pasensya na po, walang prior appointment, walang pinapapasok. Naalala ko na, noon, si Jason Zhou ang nagtayo ng Bihao Group para maging ganito ngayon dahil sa military cooperation na ibinigay ko. Military cooperation, ganyan dapat pamahalaan. Ipakita mo ito sa kanya, at pupunta siya agad para makipagkita sa akin.
Miss, sinabi ng lalaking ito na gusto niyang makipagkita kay Mr. Zhou at binigyan niya ako ng token. Dala mo itong basura at akala mo makikita mo ang tatay ko? Ang kakatawa. Hoy, token ko yan. Ito ay, Iyan ang anak ni Mr. Zhou, ang CEO natin, ang prinsesa ng Dihao Group, Miss Annie Zhou. kaya siya si Little Annie. Huwag po kayong mag-alala, wala po ang chairman sa kumpanya. 3 araw na po siyang hindi pumapasok. Narinig ko po na nasa bahay siya, nagbabantay sa isang tao. 3 araw. 3 araw na ang nakalipas. Noong araw na iyon, ipinahayag nila akong patay sa buong bansa. Matandang? May puso ka. Miss, nandito na po kayo? Tito Fu, sino ang binabantayan ng tatay ko? 3 araw na siyang hindi pinapansin ng kumpanya ng diretsyo. Ang Diyos ng digmaan ng siyam na lalawigan. Miss, alam niyo po, iyon pong Diyos ng digmaan ang tumulong sa pamilya Zhou natin noon. Kaya naman, naging pinakamayaman ang pamilya Zhou sa Jiang City. Masasabi niyo pong, ang tagumpay ng Dihao Group ngayon ay dahil lahat sa ang Diyos ng digmaan ng siyam na lalawigan. Siyempre, alam ko po. Tito Fu, pupunta ako kay Daddy. Dad, Hindi ba sinabi ko? Hindi ba sinabi kong walang papasok habang ako ay nagbabantay? pasensya na po, Dad. Kasi po, ang Board of Directors ay tumawag ng emergency meeting. Kaya po ako. Uulitin ko, habang nagbabantay ako, kahit gaano kalaki ang usapin, itabi mo muna. Umalis ka. Opo, Dad. Aalis na po ako agad. Anong ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng token na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng token na ito? Opo, isang binata. Nasa gate siya. Gusto kanyang makita. Sabi rin niya ibigay sa'yo ang token na ito. Malalaman mo kung sino siya. Ipakita mo? Bilis? Siya iyon. Siya talaga. Bilis. Sumama ka sa akin sa opisina. Pinata, hindi darating ang chairman sa ilang araw. Bumalik ka na lang sa ilang araw. Mukhang kailangan ko nang bumalik sa ibang araw. Hello, Chairman. Nasaan ang taong iyon kanina? Nasaan siya? Jake. Teka. Buhay ka pa? Buhay pa. Tara, maghanap tayo ng tahimik na lugar para mag-usap. Sige, tara na. Sandali. Taga saan ka? Probinsyano? Wala ka bang galang? Ang tatay ko ay chairman ng Dihao Group. Chairman, pinabuksan mo pa talaga siya ng pinto? Hindi ka ba takot mamatay ng bata? Tumahimik ka. Huwag kang bastos. Ito ang anak ko. Nasobrahan ko sa pag-aalaga. Pakiusap, huwag mo siyang pansinin. Tay, sino ba talaga to? Hindi. Kailangan kong alamin. Baka manloloko siya. Dito ka lang sa labas. Huwag mong papasukin ang sinuman. Ako, Tuloy po. King, buhay ka naman. Pero bakit idineklara kang patay? Komplikado. Itago muna natin ito. Hayaan mo lang na lahat. Isipin na patay na ako ng tuluyan. Sino ang nangahas na sakta ng hari? Kapag nahuli ko siya, babalatan ko siya ng buhay. Mula ngayon, wag mo na akong tawagin King. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko, o kaya Sir na lang. Hindi pwedeng ganyan. Ako. Tama na. Pumunta ako ngayon para makita ka. May kailangan ako, kailangan ko ang tulong mo. Pagkatapos ng digmaan ng 10 bansa, nahulog ako sa bangin. Ang pangalawang anak na babae ng pamilyang Su, si Lily ang nagligtas sa akin. Pero kamakailan, pinipilit siya ng kanyang pamilya na magpakasal sa pamilyang Zhao. Kaya, pumunta ka at iligtas mo siya para sa akin. Huwag kang mag-alala. Sa River City, walang sino man ang mangahas na magbastos sa akin. At saka,
Kung may magtanong tungkol sa aking pagkakakilanlan, sabihin mo sa kanila. Anak ako ng dati mong kaibigan. Kung gayon, magiging tito ng hari ng Siyam na lupain? King, Sino ba to? Pinatawan niya talaga si tatay? tuloy po. Annie, ito ang anak ng dati kong kaibigan. Mula ngayon, tawagin mo siyang Kuya James. James, kuya? Hey, gusto mo bang tawagin ko itong maliit na cute na kuya? Sinabi ko sa'yo na tawagin mo siya, kaya tawagin mo na. Wala nang kalokohan, umalis ka na. Pumunta ka sa kusina at maghanda ng mga pinggan. Gusto kong maghanda ng pagsalubong na hapunan para sa kapatid mong si James. Hindi na kailangan. May mga gagawin ako. Ihahatid kita sa labas. Hindi. Sige, si Annie ang maghahatid sa'yo. Ako, Sina, munting cute, binabalaan kita. Huwag mong akalaing magagamit mo ang kwentong anak ng matandang kaibigan para sumabit sa pamilya ko. kung magustuhan ni Mr. Wang si Annie, ang aming pamilya, ang magiging pinakamaswerteng pamilya. Lily, ako. Anong ginagawa mo? Umupo ka. Umupo ka na. Kayo dalawa, paano kayo nangahas na saktan si Master Zhao? Naghahanap kayo ng gulo. Tay, si Tony Zhao ang nang-aapi. Kaya lumaban kami. May kapal ka ng mukha para sabihin yan? Si Tony ay ang iyong fiancé. Kayo dalawa niloko ninyo siya. Paano siya hindi magagalit? Lily, sabihin mo sa akin, ikaw at ang lalaking yan hanggang saan na kayo? Mama, milyong beses ko nang sinabi sa'yo. Nasagip ko lang siya. Wala sa pagitan namin. Wala sa pagitan ninyo? Sasabihin ko sa'yo, kahit ano ang relasyon ninyo, ngayon kailangan mong pumunta at humingi ng tawad kay Tony. Mama, ako ang sarili mong anak. Kaya mo bang tiisin na itapon ako sa mga lobo? Sabihin mo ang gusto mo. Ang pagpapakasal mo kay Tony ay nakatakda na. Kahit pa dumating ang hari ng langit, hindi ito matutuloy. Sir, ang pinakamayamang pamilyang Zhou ay nagpadala ng tao para makita si Miss Lily. Sino? Taga sa pinakamayamang pamilyang Zhou. Gustong makipagkita sa anak kong si Lily. Tama. Makikita ako? Henry Su mula sa pamilyang Su. At ikaw? Ako si Frank Liu. Isang maliit na katiwala lang ako mula sa Imperial Group para kay Mr. Zhou. Kaya kayo pala si Katiwala Liu. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ano po ang dahilan ng inyong pagbisita? Kayo po si Miss Lily Su? Pinadala ako ni Mr. Zhou para dalhan kayo ng mensahe. Sa River City, kahit anuman, ang Imperial Group ay kayang lutasin ang anuman para sa inyo. Ito ang personal na numero ni Mr. Zhou. Kung may anumang problema, maaari ninyo siyang tawagan direkta. Sige, pasalamatan mo si Mr. Zhou para sa akin. Miss Su, paalam. Ingat, ingat. Tatay, aalis na ako ngayon. Papayag ka ba? Lakas ng loob mo? Tatawagan ko si Mr. Zhou ngayon din. Wow, hindi. Pag-usapan natin ito. Kung hindi mo ako papayagang lumabas, kung hindi, Mukhang ang Kirin Fire Poison ay hindi ganoon kadaling gamutin. mekaniko, nasa bahay ka ba? Diyos ko, mekaniko. Naglakas loob kang makipag-hangout sa munting husky ko. Gusto mo bang mamatay? Purebred na husky ito. Xiaoha, kapag wala ako sa bahay, kailangan mong makinig kay Leo. Huwag mo siyang saktan. Ha? Maglaro ka. Tama na ang tungkol sa husky. Kahit isang banal na dragon ang humarap sa akin, yuyu ko ito. Pakiramdam ko ang munting husky ko ay medyo natatakot sa iyo. Ngayon, pag-uusapan natin ang sinasamba ng milyon-milyon ang walang talong Diyos ng digmaan, ang hari ng Zhuzhou. Ayon sa alamat, taglay niya ang kapangyarihang magpasuko ng lahat. Noong unang panahon, Ikaw,
Baka ikaw. Oh, ano iyon? Nagkaroon ka na ba ng aso na ganito kalaki? Ibig sabihin, may experience ka rin. Kung gayon, pwede kong iwan si Xiaoha sa iyo ng ligtas. Ang card na ito ay may 3 milyon. Kunin mo at magbukas ng talyer. Mamuhay ng maayos. At alagaan mo si Xiaoha para sa akin. Huwag ka nang maging sag. Ito ang unang pagkakataon na may babaeng nagbigay sa akin ng pera. Medyo kakaiba, pero medyo maganda. Pero ang babaeng ito ay sobrang bait. Bigla na lang. Bakit sasabihin ito? Ikakasal na ako. Ang lugar na ito ay sa iyo na mula ngayon. Huwag kang mag-alala. Nagbayad ako ng 3 taong upa. Anong nangyayari? Hindi ba man lang hinawakan ni Steven ang maliit na bagay na ito? Mukhang hindi naman pala siya ganoon kagaling. Oh, JJ May, nakilala akong benefactor ngayon. Siya ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, si Steven Zhou, Mr. Zhou. Pinadala niya ang kanyang butler para tulungan ako. Kung hindi dahil sa tulong niya, nasa pa rin ako. Dahil may connection ka, bakit hindi ka pumunta diretsyo sa kanya? Sa ganoon, hindi mo na kailangan pakasalan ang lalaking si Zhao. Siyempre hindi. Sa totoo lang, hindi ko man siya kilala. Hindi ko alam kung bakit bigla niya akong tinulungan. Kung pupunta ako sa kanya ulit, baka medyo presumido na. Sabi mo may matandang lalaki biglang tumulong sa akin. Baka naman siya may gusto sa akin. Ay pasensya, Yake. 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 hindi pasensya, talagang hindi ko napigilan. Tumatawa ka pa? Hindi ako mali. Gaya ng kasabihan. Biglang kabaitan. Pwedeng daya o bitag. Bilyonaryo siya at bigla niya akong tinulungan. Kahit na ako ay napakaganda, may magandang mukha at kamanghamanghang katawan. Pero ako hindi mag-aasawa ng matanda. Tama ang dalaga. Pero, huwag kang mag-alala, Richard Zhou ay talagang hindi interesado sa iyo. Hindi naman. Pero ako talagang ayaw ko sa matatanda. Kung may guwapong anak siya. Oo nga, bakit hindi ko naisip? Jackie, sabihin mo sa akin, sa pagitan ng Zhonghai Group ng pamilya Zhao at ng Emperor Group ni Mr. Zhou, alin ang mas malaki? Alin ang mas malakas? Di ba ikaw ang nagsabi? Si Mr. Zhou ang pinakamayaman. Siyempre Emperor Group ang mas malakas. Tamang sagot. Mukhang nawalan ka lang ng memorya, pero hindi ka naman talaga bobo. Jackie, paano kung ang anak ng pinakamayamang lalaki ay makipag-date sa akin? Mapapaurong kaya si Brian Zhao? Umurong, at maayos kung makakansela ang engagement. Pero sa alam ko, Richard Zhou, walang anak na lalaki, puro babae lang. Ayos lang, wala iyon. Ang inaanak-anak pa rin. Ay, Jackie, pwede mo ba akong tulungan sa isang maliit na pabor? Siya na? Si? Sige, sabihin mo. Jackie, ikaw naman? Magpanggap ka lang na inaanak ng pinakamayamang lalaki, maging boyfriend ko, at tulungan akong kanselahin ang engagement. Please naman. Richard, sa pagkakataong ito, napakaswerte mo talaga. See, isipin mo na, ganti sa pagligtas mo ng buhay ko. Ang galing, JJ. Ngayon, dadalhin kita para kunin ang battle outfit mo. Tara. Sa wakas, naayos na ang hardware. Meron akong impormasyon tungkol kay Richard. Sabay nating pag-usapan. Ang kayamanan at love life niya, dagdag ang ilang online chismis. Kailangan mong kabisaduhin lahat. Tatanungin kita mamaya. Kabisaduhin lahat? Baliw ka ba? Bilang inaanak ng bilyonaryo, dapat mong malaman ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Simulan mong kabisaduhin. Hindi na kailangan. Alam ko na. Ikaw, isang tingin lang, at alam mo na lahat? Photographic memory. Totoo. Nawala lang ang memorya mo, hindi ang talino mo. Okay.
Kaya magpalit ka na ng damit, tara na. Sa Pamilya Su. Ngayon, ikaw ay ang inaanak ng bilyonaryo. Kailangan mong magpakita ng attitude. Gaya ng vibe ng mayaman. Yung commanding presence. Tandaan, konti lang ang salita. Ako na ang magsasalita. Magpakita ng attitude. Kung kaya kong sirain ang engagement na kasalalay sa'yo. Ethan, ang galing mo. Ang pag-arte. Ay kapani-paniwala. Si Chloe ay ikakasal sa makalawa kay Chris at hindi pa siya umuuwi. Sinusubukan niya kaming palayasin sa pamilyang Su. Sir, bumalik na si Miss. Tay, nanay, umuwi na ako. Ikaw na, bumalik ka talaga? Dinala mo talaga siya pabalik sa bahay? Ang gulo ng ginawa mo. Chloe? Sino siya? Siya ang iniligtas ko. Tumahimik ka. Sino ang nagpahintulot sa iyo na dalhin ang lalaking ito sa ating bahay? Sinusubukan mo ba kaming patayin? Nanay, tay, makinig kayo sa akin. Sa totoo lang, matagal na kaming magkasama. Ano? Magkasama kayo? Chloe, pwedeng kumain ka ng kahit ano, pero bawal kang magsalita. Alam mo bang ikakasal ka kay Chris sa makalawa? Sa totoo lang, ako. Nanay, tay, gusto ninyo akong ipakasal kay Chris para lang sa Zhonghai Group upang alagaan ang negosyo ng pamilyang Su. Pero ang Jiang Cheng ay may higit pa sa Zhonghai Group at higit pa kay Chris. Mayaman lang siyang bata. Ang boyfriend ko ay 100 beses na mas mahusay kay Chris. Sa harap niya, si Chris ay hindi man lang katumbas ng isang basura. Kalokohan. Ang Zhonghai Group ay may market value na mahigit 1 bilyon, isang second tier na higante. Itong batang pasaway, paano siya makakahambing kay Chris? Tay, hindi mo ba naaalala ang pinakamayamang tao, si Mr. Zhou, ay dumating upang makita ako? Anong ibig mong sabihin? Ang boyfriend ko ay ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, si Zhou Shihao ng Dihao Group, ang inaanak ni Mr. Zhou, si Ethan Yu. Tito tita. Kamusta? Ikaw ba talaga ang inaanak ni Mr. Zhou? Sophie, binibiro mo ba kami? Paano kita masisinungalingan? Hindi mo ba naaalala? Binasa ni Lolo ang kapalaran ko noong bata ako at sinabi na ako ay isang phoenix ng 9 na langit. Ang inaanak ni Mr. Zhou ay talagang mas magaling kaysa kay yang si Brian. Maupo ka, halika. Katiwala, kunin mo ang aking pinakamahalagang dahong pao at dalhin mo rito, bilisan mo. Tatay, dahil tinanggap mo na si James, bakit hindi na lang kanselahin ang engagement ko kay Brian? Tungkol diyan, ang engagement mo ay inayos ng tiyuhin mo. Hindi pa ito tapos. Sige, hayaan mo akong tawagan na ang tito niya. Mr. Zhao, huwag kang mag-alala. Ang kasal sa 2 araw ay tutuloy gaya ng nakaplano. Sino ang maitapang na lokohin ako? Si Sophie ang una. Kung hindi ko siya bigyan ng leksyon, hindi ako si Zhao. Oh, ang babaeng yan. Hoy Charlie, Kuya, ang gandang balita. Ang boyfriend ni Sophie ay ang binatang nakilala natin nung araw na yun. Sa totoo lang, siya ang inaanak ni Richard Zhou. ano? Totoo iyan. Pag-isipan mo, bakit ang pamilya Zhou nagpadala ng tao sa bahay natin kaninang umaga? Kuya, dahil ang manugang ko ay inaanak ni Mr. Zhou, kung gayon ang engagement niya kay Mr. Zhao, dapat kansilahin. Mr. Zhao ang boyfriend ni Sophie. Siya si Richard Zhou ng Imperial Group, inaanak ni Mr. Zhou si James Ye. Kalokohan. Sa pagkakaalam ko, si Mr. Zhou ay walang inaanak na lalaki. Isa lang ang anak niyang babae, si Annie. Chloe, naglakas loob ka bang mag-uwi ng lalaki sa bahay ng palihim? Wala kang respeto sa akin. Huwag kang mag-alala. Pauwi na ako para harapin si Chloe at ang tinatawag niyang boyfriend. Sabay tayo. Aasikasuhin ko ang pretty boy na iyan ngayon.
Ethan. Ang kapatid ko. Darating na siya. Oh, at saka sinabi rin ni Sean na gusto niyang pumunta para kanselahin ang engagement ng personal. Ano? Anong gagawin natin? Siguro, mauna ka na. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Paano mo iyon kakayanin? Si Sean at ang Dihaw Group ay laging may negosyong pinag-uusapan. Kapag nalaman nilang teki ka, patay ka. Chloe, saan ka pupunta? Ako. Wala kayong pupuntahan. Tom, anong ginagawa mo? Umalis ka. Tom, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig kong sabihin? Henry, tatanungin sana kita kung ano ang ibig mong sabihin. Ako. Ang iyong mahal na anak na babae ay nagbanta sa kooperasyon ng ating mga pamilya, muntik nang masira. Ngayon, nag-uwi siya ng lalaki sa bahay natin ng basta-basta. Ano ang tingin niya sa lugar na ito? Tama na. Ang boyfriend ko ay inaanak ng pinakamayamang tao, si Richard Joe. Inaanak ng bilyonaryong si William Joe. Kuya, anong nakakatawa? Tumatawa ako sa katangahan mo. Malapit ka ng 50, pero bata ka pa rin. Sa tingin mo ba ang mahal mong anak na babae talaga bang kilala ang pinakamayaman sa River City, ang inaanak ni William Joe? Sa tingin mo ba talaga ang batang ito makakapagdala ba sa ating pamilyang Sue para makakabit sa Imperial Group? Pangarap lang. Bunso, isipin mong mabuti, itong batang ito nagpapanggap na inaanak ng pinakamayaman, ano ang mangyayari? Ang maliit nating pamilyang Sue, kakayanin ba ang paghihiganti ng pinakamayaman? Peke? Lily Sue, mas mabuti pang sabihin mo sa akin ngayon kung sino talaga siya. Gumastos ako ng malaking pera para imbestigahan si William Joe, walang inaanak kahit isa. May isa lang siyang anak na babae. Hindi ka naniniwala sa akin? Tanungin mo si Kevin Zhao. Tama. Kumpirmado ko. Ang aking Zhonghai Group at Imperial Group ay matagal nang magkasamang nagtatrabaho. Hindi ko pa narinig na may inaanak si Ji Joe. Itong gwapong lalaki ay isang manloloko. Lily Sue, nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas para lokohin ako at ang nanay mo. Hindi ako inaanak ni William Joe. Sige, niloko mo talaga ako. Papatayin kita. Tito, kumalma ka. Hindi ako ang inaanak ni Joe Shihao, pero kaya kong ipangako. Ang pamilya mo ay laging pagpapalain ng biyaya at pabor. Kahit kaya kong itaas ang pamilya mo sa tuktok, maging pinakamahusay sa pinakamahusay, higitan pa ang pamilyang Joe. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Pangako mo? Ano ang maipapangako mo? Sa gwapong mukha mo? Biro lang yan. Bata, nalantad na ang mga kasinungalingan mo. Nagpapanggap ka pa sa galing mo sa pag-arte? Kung hindi ka manominado para sa Best Actor, sayang talaga. Lalaki kang umaasa sa anak kong babae para mabuhay. Magtitiwala ako sa'yo? Mas magtitiwala pa ako kay Jesus. Ano ang tinitingnan mo? Bakit kita paniniwalaan? Lumabas ka dito. Umalis ka. Lily, walang naniniwala sa akin. Maniniwala ka ba sa akin? Oo. Ayos. Hindi mo pagsisisihan ang desisyong ito ngayon. Mula ngayon, Lily Sue ay babae ko. Sino mang mang-api sa kanya o saktan siya, walang awa. Lily, ikaw, baliw ka ba? Gusto mo bang makasama ang sinungaling na ito? Magkasama? Lily, sinungaling siya. Paano mo siya makakasama? Mo, Dad. Mula noong bata pa ako, ginawa ko ang lahat ng sinabi ninyo. Naging mabait akong anak na gusto ninyo. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong magdesisyon para sa sarili ko. Gusto kong makasama si James. Lakas ng loob mo. Lakas ng loob mong makasama ang lalaking ito. Magkasama? Ngayon, ititiwalag kita. Halika rito ngayon. Lily, Sige, Lily. Ipagpapalit mo ang mga magulang mo para sa lalaking ito. Ganyan ba? Butler, i-print mo ang kopya ng kasulatan ng pagtiwalag. Ngayon, ititiwalag ko siya. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Gusto mo bang putulin lahat ng ugnayan sa kanya? Tay, huwag mo akong pilitin. Sabihin mo, gusto mo ba siya o kami? Ayoko lang na ang sarili kong buhay ay planuhin ninyo. Ayokong isakripisyo ang sarili ko para sa pamilyang Sue, para sa inyong mga interes. Mali ba ako?
Hindi ako mali. Gusto ko si James. Sige Lily, talaga namang lumaki ka na ha? Lakas ng loob mong sumagot sa akin. Ako, Charles Su. Simula ngayon, wala nang anak na tulad mo. Pirmahan mo ito at umalis ka na. Pirmahan mo. Lily. Umalis ka dito. Lily, tara na. Umalis ka. Sino ang nagsabing pwede kang umalis? Sa tingin mo ba, ang pamilyang Su ay parang lugar na pwede kang pumasok at lumabas kung gusto mo? Guwardiya, hulihin sila. Kuya, huwag. Anong ginagawa mo ngayon? Alice. Hindi ka karapat-dapat. Hulihin siya. Paano ito nangyari? Sino pa ang makakapigil sa akin? Huwag kang masyadong mayabang, bata. O hindi mo man lang malalaman kung paano ka namatay. Ako, James, ginalaw mo ang babae ko. Ngayon gusto mo siyang kunin? Akala mo madali lang ako. Hindi ka aalis dito ngayon. Raymond! Si Raymond ay ang walang koronang hari ng Hilagang Silangan at ang walang talo na Diyos ng digmaan na nasasakupan ni King James. Siya ay may daan-daang buhay sa kanyang mga kamay. Ang pagpatay sa iyo ay parang pagpatay ng manok. Ano? Raymond, Takot ka na ba? hindi ko pa siya narinig. Ako. Mabaho ka sa dugo, mukhang ang iyong mga kamay ay nabahiran ng mga inosenteng buhay. Isang syara na tulad mo ay hindi kailanman makakapasok sa aking hanay. Sasabihin ko sa iyo, bata. Ngayon, mamamatay ako ngunit sisiguraduhin kong mamamatay kang alam ang katotohanan. Ang Diyos ng digmaang walang talo, hari ng siyam na lalawigan, ang nag-iisa sa ating lupain na nakaabot sa banal na kaharian. Siya lamang ang nagpaluhod sa 10 bansa at si Raymond ang kanyang pinakamalakas na general sa ilalim ng kanyang utos. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagdurog ng langgam, ganun kasimple. Tama na ang usapan. Ako, dahil gusto mong mamatay, ibibigay ko ang iyong hiling. Raymond, baliin ang kamay at paa niya para sa akin. Paluhudin mo siya at tawagin akong lolo. Ibig kong sabihin, young master. Bata, ang aking amo ay nagnanais ng iyong mga kamay at paa. Gagawin mo ba ito ng mag-isa? O kailangan ko bang baliin ang mga ito para sa iyo? Gusto mo ang aking mga kamay at paa? Natatakot ako na kahit payagan kitang kunin ang mga ito, wala kang kakayahan. Tingnan natin kung gaano ka katigas. Gusto mo pa ba ang mga kamay at paa ko? Ngayon pipilain ko ang mga paa mo. Turno mo. Lumayo ka! Ang tatay ko ang CEO ng Central Group. Ako ang nag-iisang anak ng pamilya Shaw. Kung sasaktan mo ako, Kakasabi mo lang gusto mo ang mga kamay at paa ko at gusto mo akong tawaging lolo. Sige, tutuparin ko ang hiling mo. Sasabihin ko ito ng 1 beses. Tawagin mo akong lolo. Kung hindi, mamatay ka. Lolo, maawa ka. Hindi kita papatayin ngayon. Sa susunod, hindi na ako magiging maluwag. Ngayon, sino pa ang gustong pumigil sa akin? Tara na. Kathy, Ikaw, bakit mo ako tinitingnan? Sophie. Tayo. Siya hahalikan ba niya ako? Okay lang. Stress lang. Nahimatay lang siya. Gago ka, walang hiya. Anong ginagawa mo? Sinusubukan kitang iligtas. Huwag mong isipin na dahil lang sa bahay ng Su, kinilala kita pwede ka nang gawin ang gusto mo sa akin. Yun pansamantala lang. Ikaw mula ngayon bawal kang humawak sa akin. At wala. Bawal ang makipagkulitan sa akin.
Okay, pangako. Mula ngayon, hindi na ako hindi gagawin yan sa'yo. Ganyan dapat. Pero pinalayas tayo sa pamilyang Su. Mula ngayon, kailangan nating mag-isa at nawala ang memorya mo. Mahaba ang daan. Tungkol sa pera, huwag kang mag-alala. Ako, Pwede tayong maghanap ng trabaho. Ako, ang makapangyarihang hari ng Jojo, magtatrabaho, kung malaman ni Old Joe, mamamatay siya sa kakatawa. Uy, tara puntahan natin si Mr. Zo para kumuha ka ng trabaho bilang security guard sa Zo Corp. Ano sa tingin mo? Ako magiging security guard sa Joe Corp. Oo, huwag mong maliitin ang mga security guard sa Zo Corp, hindi basta-basta makakapasok ang kahit sino. Ikaw, maging security guard ka. Ako naman, magiging receptionist ng kumpanya, sa ganoong paraan, sa loob ng isang buwan. Kikita tayo ng hindi bababa sa 10,000. Mag-ipon ng 1 taon. Sapat na para maipatingin ang ulo mo, baka bumalik ang memorya mo. Quinn, isinuko mo ang pagiging tagapagmana para magtrabaho sa front desk. Para lang mabayaran ang mga medical bill ko. Oh. Ikaw ang boyfriend ko ngayon, di ba? Pero wag kang masyadong mayabang. Pansamantalang boyfriend ka lang. Ang hangal na babae. Hindi niya alam ang tunay kong pagkatao, sa sitwasyong iyon, ibinibigay pa rin niya ang lahat para sa akin. Ang babaeng ganito, bihira, Quinn. Kung hindi mo ako iiwan, hindi kita pababayaan. Kung gagawa ka ng anumang pagtataksil sa akin, kakagatin. Kita. Sige. Pangako ko. Sa totoo lang. Ngayon, gusto ko ring pasalamatan ka sa pagliligtas mo sa akin sa sitwasyong iyon. Para sa pag-alis kay Sean Zhao. Kaya, para ipagdiwang ang aking panibagong simula. Tara, kumain tayo ng marami. Hello, mga pinagpipitagang panauhin, kayo ngayong gabi ay gumastos ng 7,988 dolyar. Pasensya na, hindi gumagana ang card na ito. Subukan ito. Pasensya na, hindi rin gumagana ang card na ito. Nako, malamang na pinalamig ng tatay ko ang lahat ng card ko. Miss, maaari na po bang bayaran ng bill? Ako, Hindi ba ito ang pinsan ko na tumanggi kay Sean Zhao ng Zhonghai Group at nagtanan kasama ang isang gwapong lalaki? Pinsan ko? Ano? Iniwan ka ba ng gwapong lalaki? ikaw, Miss, kung hindi po kayo magbabayad ngayon, tatawag na ako ng pulis. ako. Joe. Ako to. Ngayon din, magpadala ka ng pera. Diba ang yabang-yabang ninyo kaninang hapon? Anong problema ngayon? Wala na kayong pambayad ng pagkain? Sinong nagsabing hindi namin kaya? Kaya ikaw yung lalaki na nabubuhay sa babae, walang hiya. Jenna, tumahimik. Ang kotse ko ay nagkakahalaga ng 1 milyon. Iiwan ko ito bilang sangla. Dadalhin ko ang pera bukas. Okay lang ba? Hindi. Lahat bago. Gamitin mo. Sapat na yan, di ba? Hindi. Cash lang ang tinatanggap ng restaurant na ito. Miss, kung hindi ka magbayad sa loob ng 1 minuto, maghuhugas ka ng pinggan para mabayaran ng bill. Ikaw, Bakit nagmamadali? Sinabi ko nang may pera kami. Malapit na, may magdadala ng pera sa amin. Nakakatawa naman. At may magdadala sa'yo ng pera? Huwag mong sabihin ang pinakamayaman ay nagpapadala sa'yo ng pera? Akala mo ba ikaw ay ang inaanak ng pinakamayaman? Hindi naman ako eksaktong ang inaanak ng pinakamayaman, pero siya ay talagang nagpapadala ng pera. Mia, ang galing mong mahanap na lalaki. Isang sinungaling at hambog. At ang pinakamayaman ay nagdadala sa'yo ng pera? Sino ka ba sa tingin mo? Ang hindi matatalo na Diyos ng digmaan? Ang hari ng 9 na lupain? Hindi ako nakikipagtalo sa mga tanga. Ikaw, Tingnan mo, sa likod ng kotse ng pinakamayaman, 4 na armadong truck.
Tauhan ko. Narito. Sino ka ba talaga? Miss Sue, matagal na po tayong hindi nagkita. Narito ako sa utos ni Mr. Joe para dalhan ka ng pera, 1 bilyon. 1 bilyon na pera. Frank, nagkamali ka ba? Si Mr. Joe, ang pinakamayamang tao. Paano siya magpapadala ng ganyang kalaking pera kay Mia? Frank, sa tingin ko rin, nagkakamali ka. Itong si Mr. Zhou, malamang sinabi niyang dalhin mo, kaunting baon lang. Tama? Tama. Ako ito. Mali ang naalala ko. Alam ko na, akala mo ba talaga napakahalaga mo? Siya lang. Mia, inutusan ako ni Mr. Joe na ibigay sa iyo ang card na ito. Para sa iyo, Ito. Hindi. Siya. Ako. Kukunin namin ito. James. Walang limit ang card na ito. Gamitin mo kahit ano. Sandali. Teka. Mr. Liu, pasensya na, Paki. Ibalik ang card na ito kay Mr. Zhou. Kami. Miss Sue, pasensya na. Kailangan kong tanggihan. Paalam. Chloe, ang card na ito mula kay Mr. Zhou ay espesyal na regalo para sa iyo. Paboran mo lang siya at tanggapin mo ito. Gusto mong manatili at maghugas ng pinggan para magbayad? Mamaya, kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, ibabalik natin sa kanya. Miss Sue, Nabulag ako at hindi ko nakilala na kasama mo si Mr. Joe. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Miss Sue, masyado kayong mabait. Ang pagkain ninyo kasama namin ay aming karangalan. Paano ka namin sisingilin? Ang pagkain na ito, ang aming restaurant, ang magtatrato sa inyo. Manager, kumain sila ng halos 8,000. Tumahimik ka. At saka, mula ngayon, ang pagkain dito ay libre habang buhay. Bakit? Ako ang prestihiyosong miss ng Jiang City at kahit ako ding percent lang ang discount ko. Bakit siya nakakakuha ng libreng pagkain habang buhay? Ang pamilya Su ng Jiang City. Hindi ko pa narinig yan. Miss Sue, pakitago ang iyong card. Kaya, Siyempre hindi. Kayo ang pinakamataas na panauhin ng aming restaurant. tara na. Si. May hawak ng nag-iisang Centurion Black Card sa mundo, ang Miss Sue na ito ay tiyak na hindi ordinaryo. Ngayon na ang oras para makipagkaibigan sa kanya. Tamang timing. Tigil. Ikaw at si Mr. Joe, ano ang relasyon ninyo? Bakit kanya tinulungan? Wala kang pakialam. Tara na. Kathy, nakakuha ka ng mayaman ha? Hintayin mo. Papalayasin ka ng tatay ko sa pamilyang Su. James, mayaman na tayo. Bigla kang naging intense. Anong problema? Oo nga, kakatingin ko lang online. Itong card na ito, isa lang sa 10 sa buong mundo, ang Centurion Black Card. Walang limit. Hindi lang iyon, ito ay status symbol. Ang mga taong may ganitong card ay maaaring mag-utos sa mga bangko sa buong mundo. Mabuti naman pala ang matandang iyon. Kailangan ko pa itong ibalik kay Mr. Zhou. Hindi para sa katulad ko ang ganitong card. Ang babaeng ito, bakit siya kakaiba? Ayaw man lang tanggapin ang libreng pera. Siguro, si Mr. Zhou ay kilala ang lolo mo kaya kanya tinulungan. Ang hirap nito, kalimutan na lang. Iiwan ko na lang sa bahay. At hindi gagamitin. Siya nga pala. Matulog ka ng maaga. Bukas, maghahanap tayo ng trabaho. Gusto kitang bigyan ng pera para gastusin mo para lang hindi na ako kailangang lumabas at maghanap ng trabaho. Ang matigas ng ulo ng babaeng ito. Richard, ako ito. Sa loob ng isang araw, kunin ang sugroup. So group maliit talaga. At sabi nila, palpak ang pamamahala. Malapit ng malugi. Bakit gusto mo ang ganyang kumpanya? Ibigay mo kay Lily. Oo nga. Ilipat ang lahat ng shares ng pamilya Su sa kanya. Opo, naiintindihan ko po. At saka, hanapin mo ako ng 3 halamang malamig na 3,000 taon. Opo.
Tatay, Anong problema, Yvonne? tatay, kailangan mong paalisin si Lily na iyan sa ating pamilya. Si Richard Joe ang sumusuporta sa kanya at wala siyang respeto sa akin at sa iyo. Ngayon, naglakas loob pa siyang sabihin na maaga o huli, palalayasin niya tayong lahat sa Sue Group. Ano? Sobra na siya. Kuya, hindi pagkakaunawaan lang iyon. Tiyak iyon. Hindi niya sasabihin iyon. Tama iyan, kuya. Tiyak na si James Ye ang nag-udyok sa kanya. Ang ibig sabihin po ni na Uncle Charles at Auntie na nagsisinungaling ako? Hindi. Hindi iyon ang ibig naming sabihin. Sinasabi lang namin. Ano bang? Si Lily ay nang insulto sa nag-iisang tagapagmana ng Zhonghai Group, ang nag-iisang tagapagmana, Brian Zhao. Sa tingin mo ba? Ang Zhonghai Group ay hindi gaganti sa ating pamilya? Ang Zhonghai Group. Zhonghai Group ay umaasa pa rin sa pamilya Zhou ng Dihao Group, tama? Walang muwang. Tatay, ang tiyuhin ni Brian Zhao ay mula sa Kanglong Military District. Ang Kanglong Military District ay nasa ilalim ng hari ng Siyam na rehiyon. Tatay, narinig ko, ang tiyuhin ni Brian Zhao ay babalik sa Jiang City ngayong buwan. Ano? Hindi. Hindi natin hahayaan si Lily na sirain ang ating pamilya. Yvonne, bilis, abisuhan ang angkan. Buksan ang Ancestral Hall bukas. Palayasin si Lily na ito sa pamilya Su. Henry, wag po. Si Chloe ay naloko lang ng lalaking iyon. Tara, kausapin natin si Chloe. Makiusap tayo kay Mr. Zhao na patawarin siya. Akala mo ba si Mr. Zhao gusto pa rin ng anak mo? Sa harap niya, nakikipaglandian siya sa ibang lalaki. Gusto siyang patayin ni Mr. Zhao. Henry, hindi mo ito magagawa. Si Chloe ay sarili mong pamangkin. Bigyan mo siya ng isa pang chance. Wala akong ganyang walang hiyang pamangkin. Bukas, bubuksan natin ang Ancestral Hall at itatakwil siya sa angkan. Sabihin mo kay Chloe na bumalik bukas. Alis. Henry. Mahal. Chloe. Ay, Chloe ko. Bakit ang hirap ng buhay niya? Lahat ng yun, kasalanan ng gwapong lalaki. Tawagan mo si Chloe ngayon. Sabihin mong bumalik siya bukas at isama niya ang gwapong lalaking iyon. Sa harap ng angkan, paghiwalayin natin sila. Sakalang maililigtas natin si Chloe sa pagtatakwil. Umalis ka na, dali. Hi, Ma. Chloe, kayo bukas. Kayo ng lalaking iyon, umuwi kayo ng sabay, okay? Ayaw ko. Gusto ni tatay na itakwil ako, di ba? Hindi na ako babalik. Hindi ba't gusto niya ang ikabubuti mo? Kalimutan mo na, Chloe. Tandaan mo lang na bumalik ka bukas sigurado. Ito na ang huling chance mo. Alam ko na. Hindi ako kayang mawala ni na Mama at Papa. Nandito na ang lahat. Ang seremonya ng pagtatakwil ay nagsisimula na. Itinakwil. Lily, hindi ba halata? Ang pagtawag sa iyo ngayon ay para ipahayag sa lahat na ikaw ay itinatakwil ng pamilyang Su. Imposible. Ikaw kayo. Anong karapatan ninyo para palayasin ako? Dahil ako ang pinuno ng pamilyang Su. Dahil ikaw, Lily, sa labas, ay nagdala ng kahihiyan sa reputasyon ng pamilyang Su. Tama, ang pamilya naming Su ay walang babaeng gaya mo, na walang hiya. Ikaw at ang gwapong lalaki na iyan sinira ang aming kooperasyon sa Zhonghai Group. Ngayon kami ay lahat walang trabaho. Sumpa ka, umalis ka sa pamilyang Su. Lily, ikaw at itong gwapong lalaki maghiwalay na kayo. Lily, nakikiusap si Mommy sa'yo. Lily, gaano ka pa katagal magmatigas? Kailangan mong makipaghiwalay sa kanya ngayon. Gusto mo ba talagang itakwil? Magpakabait ka, makipaghiwalay ka na lang sa kanya, Lily. Tito Henry, kahit ikaw ang pinuno ng pamilya, buhay pa si Lolo, wala kang karapang palayasin ako sa pamilyang Su. 2 taon nang nasa koma si lolo mo. Hindi namin alam kung magigising pa siya. Ngayon, lahat ng gawain ng pamilyang Su nasa ilalim ng aking kontrol. Ngayon, sa ngalan ng pinuno ng pamilyang Su, pinatalsik kita sa pamilyang Su. Mga gwardiya, dalhin ang talaan ng pamilya. Kuya! Masamang balita. Naghihingalo si Lolo. Naku, namamatay na si Lolo. Lily, tara, puntahan natin si lolo mo. Si, Tay, ano na naman?
Tingnan muna natin si lolo mo. Mamaya na tayo mag-usap. Lolo, Lolo, gumising ka. Tumor? Hindi iyon tama. Internal energy yan. Malamang. Aksidente sa pagsasanay. Hindi umabot ang enerhiya sa dantian. Nakulong ito sa tiyan na nagdudulot ng isang energy mass na hindi natutunaw na napagkakamalang tumor. Doktor, tatay ko, siya ba? Ikaw, dapat magsimulang magplano ng libing. Lolo, Kuya, natawagan ko na ang funeral home. Sila ang tatanggapin mo. Lolo, hindi pwedeng mamatay. Tay, humanap tayo ng miracle doctor. Pupunta tayo sa kabisera. Tiyak na may ibang paraan. Tumahimik ka. Ikaw ang pumatay kay Lolo. Ayos naman siya kahapon. Ngayon, umuwi ka at halos hindi na siya makahinga. Pinatay mo siya. Lily, ikaw na pasaway. Umalis ka dito. Hindi pa patay si Lolo. Pwede pa siyang iligtas. Talaga? Basta ako ang bahala, magiging maayos si Lolo. Kalokohan! Huminto na ang paghinga ni lolo. Sa tingin ko nandito ka lang para manggulo. Tiwala ka ba sa akin? Sophie, huwag kang mawala ng bait. Estranghero lang siya na walang pinagmulan. Paano niya maililigtas ang sinuman? Mom, Dad, tiwala ako kay Jason. Hindi siya sinungaling. Jason, pinagkakatiwalaan kita kay Lolo. Teka. Estranghero siya. Hindi doktor. Hindi nurse. Bakit tayo maniniwala kayang iligtas si Lolo? Paano kung mapatay niya si Lolo? Sino ang mananagot? Ako. Kung hindi dahil kay Sophie, kahit mag-alok ka ng malaking pera, hindi ako tutulong. Bakit ang titig ng lalaking ito? Para akong walang halaga. Jason, kumusta si Lolo? Sa loob ng 30 segundo, magigising si Lolo. Puro yabang. Malinaw na si Lolo ay patay na. Paano nangyari iyon? Lolo, Lolo, buhay ka? Hindi namatay si Lolo. Lolo, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang. Sino ang nagligtas sa akin? Sino itong binata? Nararamdaman ko. Mayroon siyang malakas na puwersa. Baka siya ang nagligtas sa akin? Salamat sa pagligtas sa akin. Pwede bang itanong ang pangalan mo? Lolo Jake ang pangalan niya. Boyfriend mo? Mabuti, Chloe ko. Sa wakas, magpapakasal na. Lolo, sino ang magpapakasal sa kanya? Lolo Su, hindi pa oras para sa kasal. Malapit na. Itong matanda, ikaw lang ang tatanggapin bilang asawa ng apo ko. Iba? Wala sa kanila. Lolo, kahit gusto mo ng iba, hindi na pwede. Ang pamilya natin ay malapit ng harapin ang isang sakuna. Chloe, para sa lalaking ito, niloko niya si Zhao ng Zhonghai Group. Ang pakikipagtulungan ng pamilya natin sa Zhonghai Group ay tuluyan ng natigil. Ang pamilya natin ay malapit ng magutom. Ganito na ba kalala ang Su? Si Old Joe ay napakabagal kumilos, at siya ang pinakamayaman. Overrated. Ano, 2 taon na ang nakalipas? Ano ang sinabi ko sa iyo? Hindi ka talaga bagay sa negosyo. Ang pamilya Zhao ng Zhonghai Group, sino sila? Sila ay mga lobo na kumakain ng tao. Paano ka nangahas na makipagtulungan sa kanila? Pagod ka na bang mabuhay? Tay, ano ang punto ng pagsasabi niyan ngayon? Ngayon, si Chloe ay nagkasala sa pamilya Zhao. Ang kumpanya ay may utang tayong 30 milyon at 2 milyong sahod ay hindi pa nababayaran. Pero may nakita akong mag-i-invest. Kailangan lang. Kailangan kong hingin sa kapatid ko ang kanyang shares. Ikaw? Paano ako nagkaroon ng anak na tulad mo? Na iniisip lang kung paano makakuha ng benepisyo. Papatayin kita. Amo! Amo! May tao mula sa Dihao Group. Nagawa talaga ni Richard, sana magustuhan ito ni Lily. Tatay, kita mo? Si Richard Joe, ang pinakamayaman. Lumapit siya sa akin para mag-usap ng negosyo. Mas mabuti pa kaysa sa iba. Tandaan mo ang sasabihin ko. Henry, sa pagkakataong ito, kung mailigtas ko ang Su Corp sa krisis na ito, akin na ang shares mo. Halika, halika. Tara, tingnan natin. Tara na. Lolo, tulungan ko po kayo. Jake, si Lolo.
ibinibigay si Lily sa iyo. Mula ngayon, kailangan mong alagaan si Lily. Ang mga magulang niya, sila ay wala ng pag-asa. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Aalagaan ko ng mabuti si Lily. Ano? Si Richard Joe ay handang mag-alok ng 100 million para bilhin ang Sucorp? Mr. Su, nasiyahan ka ba? Sobrang nasiyahan. Kung gayon, tara pirmahan ang kontrata. Mr. Su, ang kontratang ito, sa palagay ko hindi mo ito mapipirma. Sinabi mismo ni Mr. Joe, sabing bilhin ang Su Corp. Dapat pirmahan ni Miss Lily Su. Ano? Ano? Sino nagsabi? Hindi sumusunod ang pamilya Su sa babaeng iyon. Dahil ang pagkuha ni Mr. Joe sa Su Corp ay lahat para kay Miss Lily. Sige, sige, sige. Huwag kang mag-alala, Frank. Kukunin namin si Lily ngayon at papirmahin siya. Tara na. JJ, sino ka ba talaga? Ang galing mo lumaban, marunong ka mag-ayos ng kotse, alam mo ang gamot, ano ang ginawa mo dati? Sorry. Hindi ko rin alam kung sino ako. Parang may alam lang ako ng kaunti sa lahat. Huwag kang malungkot, kapag stable na ang kondisyon ni Lolo, dadalhin kita sa doktor, at gagalingin ka agad. Lily, bakit ang bait mo sa akin? Hindi tayo magkakilala. Una, iniligtas mo ako sa ilog, at binendahan mo ako. Para sa akin, tinalikuran mo pa ang pamilya mo. Karapat-dapat ba ako sa lahat ng kabutihang ito mula sa iyo? Siyempre, JJ, huwag mong maliitin ang sarili mo. Tingnan mo, hindi ka lang gwapo, kundi magaling ka ring lumaban. Pinrotektahan mo ako, at iniligtas mo ang lolo ko. Ikaw ang swerte ko. Lily. Ako. Oy, anong ginagawa mo? Chloe, bumalik ka na. Gusto kang makita ni Mr. Liu. Tara, tara, tara. Zozo, tandaan mong hanapin ako mamaya. Wag na, palalayasin ko siya agad. Mr. Liu, nandito si Chloe. Miss Su, magkita tayo ulit. Hello, Mr. Liu. Miss Su, pumirma po rito. Pagkatapos mong pumirma, ang aming Imperial Group ay magbabayad ng $100 milyong para makuha ang inyong Su Group. Pirmahan mo. Kaya mula ngayon, Su Pharma ay opisyal ng magiging bahagi ng Imperial Group. Sa loob ng 10 minuto, matatanggap ninyo ang aming bayad. Mabuti naman ang lahat, pero wala na ang Su Pharma. Ang aming pamilya, sa loob ng maraming henerasyon, nagsumikap ng husto sa loob ng maraming taon, at sa huli, wala na kaming natitira. Ito ay isang aral para sa iyo, para matutunan mo na huwag maging pabaya. Lolo, malinaw na dahil kay Chloe nasira ang deal, kaya ang Su Group ay kailangang ibenta. Sobrang bias mo. Ang perang ito ay hahatiin sa dalawang pamilya. Mag-isa ka na. Oh, Miss Su, may isa pang kasunduan na kailangan mong pirmahan. Ito ay para sa iyo upang pumalit ng Su Pharma kasunduan sa paglilipat ng equity. Ang aming CEO, si Mr. Joe, ay binili lang ang Su Pharma sa ilalim ng iyong pangalan. Ginawa mo lahat ito para kay Chloe? Gumastos ka ng 100 million para makuha ang Su Group? Baliw ba si CEO Joe? Bakit? Mas maganda ako kay Chloe. Mas sexy ako. Bakit ako ayaw ni CEO Joe? Pero gusto niya si Chloe? Lahat ng ginawa ni CEO Joe ay para lang kay Miss Chloe. Miss Su, pumirma po kayo. Hindi ako makapirma. Hindi ko alam kung paano magpatakbo ng kumpanya. Bukod pa riyan, ang Su Pharmaceuticals ay may 10 milyong utang. Ayaw ko. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos maisama ang Su Group sa Imperial Group, lahat ng bagay, malaki man o maliit, ay hahawakan ng Imperial Group. Gayon din, mag-inject kami ng 500 million bilang working capital para sa Su Pharmaceuticals. 500 million? Para lang kay Chloe? Karapat-dapat ba siya? Chloe, bilisan mo at pumirma. Sa ganitong paraan, ang Su Pharmaceuticals mananatili sa pangalan natin at makakapanatag na ang lolo mo. Bilisan mo at pumirma. Pumirma ka na lang. Miss Su, tapos na lahat ng papeles.
Bukas ng 8:00 ng umaga, matatanggap mo ang aming 500 milyong transfer. Dahil tapos na ang usapan, hindi na ako magtatagal. Magkita na lang tayo ulit. Paalam. Talagang nakatadhana si Chloe sa kadakilaan. Si Chloe lang ang makakapanguna sa pamilyang Su sa mas mataas na antas. Mula ngayon, si Chloe na ang pinuno ng pamilyang Su. Lolo, noong mga taong nasa koma ka, pinatakbo ng tatay ko ang kumpanya, inaalagaan ng angkan. Bakit si Chloe ang magiging pinuno ng pamilya? Ibinenta mo ang pamangkin mo para sa pakinabang. Hindi ka karapat dapat maging pinuno. Thomas, aalisin ko sa iyo ang iyong posisyon ngayong araw. Tatanggapin mo ba? Si Chloe bilang pinuno ng pamilya, wala akong tutol. Kung tutuusin, nasa likod niya ang Imperial Group. Pero, tatay, Sutton Group, marami pa akong kailangan na asikasuhin. And, 1. Ang pag-anunsyo sa puntong ito ng pagbabago ng pamumuno, natatakot ako na magdulot ito ng hindi kinakailangang panic. Ibig kong sabihin, si Chloe ay hindi man lang kasing galing ko. Mas mabuti pang manatili ka na lang bilang binibini ng pamilya at humanap ng mabuting asawa para pakasalan sa bandang huli. Ngayon, walang sinuman ang makakontrol sa kapalaran ni Chloe. Susunod, tutuon ako sa pag-alis ng Kirin Fire Poison sa aking katawan. Tatay, dahil mayroon kayong mataas na pag-asa para kay Chloe, hayaan natin si Chloe ang humawak ng mga usapin ng kumpanya muna bago siya pumalit. Lolo, huwag kayong mag-alala. Aasikasuhin ko ito ng maayos. Pagdating ng panahon, ipapatalo ko si Tio Tom ng kusang loob. Tingnan natin. Ang Kirin Fire Poison na ito ay ang pinaka-nakamamatay na lason sa mundo. Kahit bilang Ghost Doctor, halos hindi ko ito mapigilan. Kung hindi dahil sa aking katutubong tunay na ki, pilit itong pinipigilan, ang aking mga internal organs sana ay nasunog na. Sana si Odzo ay malapit nang mahanap ang 3,000 taong gulang na malamig na halamang gamot para makagawa ako ng pill. Ang lamig ngayon. Mike, pupunta na ako sa opisina ngayon para asikasuhin ang ilang bagay. Kaya mo bang mag-isa sa bahay? O, pwede kitang ipasok sa Sucorp para magsimulang magtrabaho. Hindi. Sa ngayon, ayaw ko pa magtrabaho. Sumasakit na naman ba ang sugat mo? Babalik ako mamayang gabi para ihatid ka sa ospital. Oy, Tay. Lily, malapit na ang oras. Kailangan na nating umalis. Hintayin mo akong bumalik, ha? Hindi ko napansin. Ang ambisyon ng babaeng ito ay medyo malakas. Sige. Makakapagpagaling ako ng payapa. Darating na. Tara, Ano ang gusto mo? magbayad. Bayaran mo kami ng pinaghirapan naming pera. Ngayon, kung hindi mo babayaran ang sahod namin, walang makakawala. Sandali lang, lahat. Lahat, huminahon. Walang pinipili ang mga patpat na ito. Tatay, ang galing mo. Kung hindi mabayaran ang mga manggagawa, ngayon Sophie, hindi ka makakaalis ng ligtas dito. Kahit ano, pagtuturuan ko ang babaeng ito ng leksyon dahil sinuportahan niya ang Su laban sa akin. Panaginip niya. Lahat. Narito kami ngayon para ibigay sa inyo ang bayad pinsala. Tama. Lahat huminahon. Walang laman ang account natin. Babayaran natin kayo agad. Tom, Imperial Group, hindi ba sila nagbigay sa atin ng 100 milyon? Ilabas mo na ngayon para bayaran ang sahod ng lahat. Hoy, Henry. Ang pera ng kumpanya nasa account ni Lolo lahat. Hindi ko mailabas. Tom, tumigil ka. 2 taon na ang nakaraan ibinigay na sa iyo ni tatay. Henry, wag mo akong sisihin dito. Wala akong alam. Bukod dito, kahit ngayon, Su Group, wala itong kinalaman sa akin. Tama, ngayon ang kumpanya nasa kamay ni Sophie. Siya pa ang pinuno ng pamilyang Su. Bakit sa amin? Ikaw, Sophie, tigilan mo na ang pagpapanggap. Kung wala kang pera, sabihin mo lang. Kung hindi, ang mga manggagawa ay sasaktan ka. Ikaw pala ang namamahala. Ibalik mo ang perang pinaghirapan namin.
ibalik mo. Kunin natin siya, hulihin ang babaeng ito at hawakan siya. May pera ako. Ito ay Centurion Black Card. Makakakuha ako ng pera para sa inyo. Lolo, may mali. Nasa panganib si Sophie. Hindi magbabayad ang panganay na anak sa mga manggagawa. Nagkakagulo na ang mga manggagawa. Tay, ano ang gagawin natin? Tita, huwag po kayong mag-alala. Hayaan ninyo akong tumingin. Anong mapapanood doon? Anong magagawa niyan? Wala kang kahit isang kusing. Si Chloe nating sinira mo. Tumahimik ka. Bobo ka. Si Jason ba ang nag-udyok sa'yo na magkautang ka sa sahod ng mga manggagawa at may kapal ka ng mukha na sisihin siya? Jason, nakikiusap si Lolo sa iyo. Dapat mong protektahan si Chloe. Joe, kumuha ka agad ng pera at ipadala ito sa pabrika ng pamilya Su. Bukod sa inyong orihinal na sahod, babayaran ko rin kayo bawat isa ng 2 buwang sweldo. Talaga? Ang galing! Ang matrikula ng anak ko ay sa wakas mababayaran na. Huwag kayong maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Lahat, yung card na walang kwenta, hindi natin alam kung totoo ba yan. Bigyan mo ako ng pera. Gusto ko ng cash. Kung nag-aalala kayo, pwede kayong sumama sa akin sa bangko. Kukunin ko ang pera at ibibigay sa inyo doon mismo. Hindi. Kayong mga mayayaman, napakadaming daya. Sino ba ang nakakaalam kung tatakas kayo? Lahat, palibutan muna natin sila. Maniwala kayo sa akin. May pera talaga ako. Pwede akong sumama sa inyo para kunin ito. Magbayad ka. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na guluhin ang babae ko? Ayos ka lang ba? Bakit ka nandito? Siyempre, nandito ako para bigyan ka ng pera. Galing ito sa Dihow Group. Bakit sila nandito? Miss Lily, narito ang 100 million na cash. Gamitin mo muna ito. 100 million? 100 million. Oo, sabi ni Joe kung hindi sapat ang 100 million, ibibigay namin sa'yo 1 bilyon. Tama na, tama na. 100 million na cash. Tama. Bilyonaryong Joe naglabas ng 100 million na cash. Bakit? Itong maliit na brat, bakit siya mas magaling sa akin? Lahat? Mula ngayon, ang Dihow Group ay makikipagtulungan sa SUS ng buong kooperasyon. Mula ngayon, ang mga usapin ng SUS ay negosyo ng Dihow Group. Ngayon, sumama kayo sa akin para pumila sa sahod. Pakiusap. Tito, ang lupit mo talaga. Gaano mo ako kinamumuhian? Kung hindi lang dumating si James kanina, sa tamang oras, baka patay na ako. Pamangkin, hindi kita sinaktan. Huwag mong isipin na hindi ko alam na ang manggugulo kanina ay tauhan mo. Ikaw, maliit na brat, dahil alam mo na ang lahat, sasabihin ko na sa'yo. Ang SUS Group ang posisyon ng chairman ay akin. Ang SUS Group ay akin din. Huwag mong isipin na dahil laging pinoprotektahan ka ni Lolo, pwede kang makatakas sa kahit ano. Papalabasin kita sa pamilyang Su. Ikaw ang dapat umalis. Anak, ang manloko ng iba ay isang bagay. Ngunit ngayon, paulit-ulit, pinagplanuhan mo ang sarili mong pamilya. Tao ka ba talaga? Luhot? Tatay, Noong una, hahayaan ko na ang nakaraan dahil ikaw ay aking anak. Pero hindi ko inakala na aabot ka sa ganito. Ang pagtitiis ko ay nagpalala ng iyong pang-aabuso. tatay, hindi ako maglalakas loob. Bilang matandang patriarka ng pamilya Su, itinatakwil ko ang iyong sangay mula sa pamilya magpakailanman. Mula ngayon, ang buong angkan ni Team Su ay itinatakwil sa pamilya Su. Lumayas kayo! Lily, James, umalis na tayo. Team Su, binabalaan kita sa huling pagkakataon, kung muli kang gagawin ang anumang makakasakit kay Lily, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Tatay. Tatay, ano ang gagawin natin? Puntahan si Mr. Zhao.
Lily, mula ngayon, ikaw na ang pinuno ng pamilya Su. James, ikaw ang napili kong manugang at gusto kong gawing opisyal ang relasyon ninyong dalawa. Yake, ikaw ang napili kong manugang. Gagawin ko ng opisyal ang relasyon ninyo. Hindi pa ako ganap na gumaling. Sobrang galit sa akin ang mga murong. Kung malaman nila tungkol kay Emma at sa akin, hindi nila patatawarin ang pamilya Su, Lolo. Kakapalit lang ni Emma sa pamilya Su. Marami pa siyang dapat matutunan. Siguro, kapag may oras po tayo, pwede tayong mag-usap mamaya. Akala ko kaya kong mapanatili si Jake. Mukhang sobra akong umasa. Hindi siya para sa maliit na lawa na ito. Kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, magiging dragon siya. Galit ka ba? Hindi naman. Matalino at maganda ako, at talentado, hindi kita kailangan. Kapag naibalik ko ang alaala ko, at naayos mo ang mga gawain ng pamilya Su, saka tayo mag-usap, okay? Kaya nag-aalala siya sa pagkawala ng alaala niya. Ang ating Emma ay ngayon ang pinuno ng pamilya Su at siya ang kumokontrol sa Su Group. Sa likod niya ay ang Dihao Group na sumusuporta sa kanya. Paano siya napunta sa lalaking binubuhay ng babae? Pero gusto siya ni Emma. Gusto? Hindi ka mabibili ng hapunan ng husto. Hindi. Kailangan nating maghanap ng paraan para maalis ang lalaking ito. Yake, tingnan mo ang mga rosas na iyan. Paborito ko sila. Kaya itong babae, gusto niya ang Caroline's Wish na rosas. Madali. Ipapa-airship ko kay Zoe ang mga ito para sa akin. Dali, sabay tayong mag-wish. Sabi ng alamat kung ang dalawang tao ay mag-wish sa wish rose, matutupad ang wish, dali. Unang wish, mabilis na mabawi ni Little Jake ang alaala niya. Pangalawang wish, maging malusog si Little Jake, masaya. Ikatlong wish, maging walang alalahanin si Little Jake habang buhay. Malaya at walang alalahanin. Una, sana mabawi agad ni Little James ang memorya niya. Pangalawa, sana maging malusog at masaya si Little James. Pangalawa, sana maging malusog si Little James at masaya. Tom, ako ito. Sa pinakamabilis na bilis. Ayusin ang isang kargada ng Carolan Roses at ipadala sa pamilya Summers. Opo. Nandito ba si Catherine? Ako iyon. At ikaw? May nag-utos sa akin na dalhin ang mga bulaklak na ito sa iyo. Kathy, hindi ba ito ang paborito mong Carolan Roses? Sino ang nagpadala? Tama. Kathy. Gusto mo ba yan? Gusto mo o hindi? Anong pakialam mo? Hindi galing sa'yo. Kathy, nakikita mo ba? Itong truckload ng mga rosas, malamang nagkakahalaga ng 1,000,000. Ito ang buhay na nararapat sa iyo. Hindi tulad ng iba. Kalimutan na ang magpadala ng rosas. Wala man lang silang trabaho. Buong araw sila'y tambay lang. Nakatira sa bahay ng iba. Walang kwenta. Dad, tigilan mo na. May sugat pa si James. Huwag kang masyadong mahigpit. Huwag mong pansinin ang tatay ko. Dito ka lang sa bahay at magpahinga. Aalis na ako papuntang trabaho. Tigil. Bata, sabihin ko sa'yo, huwag mong isipin na gusto ka ni na Lolo at Kathy ngayon. Ay nangangahulugang mananatili ka sa pamilya namin at kumilos na parang sa iyo ang bahay. Ikaw, talaga, hindi ka karapat-dapat para kay Kathy. Kung alam mo kung ano ang mabuti sa'yo, aalis ka ng kusa. Sir, ang mga cold plants na gusto ninyo, nahanap ko na lahat. Ang galing. Kaya nagamutin ang Kirin Fire Poison ko. Mukhang kailangan kong umalis muna sa pamilya Su, hintayin hanggang gumaling ako. Hindi masama. Kahit papaano,
Alam niya ang lugar niya. Matagal na siyang wala. Ikaw, andyan ka pa rin. Sa totoo lang, si Alex ay mabait. Mahirap lang siya. Hindi pwedeng mahirap. Ang ating Sofia ay mayamang tagapagmana. Paano siya magpapakasal sa isang walang kwentang tulad niya? Tama na oh. Umuwi na tayo at isara ang pinto para hindi niya baguhin ang isip. Tara na, tara na. Ikaw talaga. Sir, nakuha na namin lahat ng Millennium Cold Herbs. Joe, lumabas ka muna. Kailangan kong gawing pill ang cold herb para makumpleto ang detox. Opo. Oo nga pala, sabihin mo kay Sofia. Babalik ako sa Pamilya Sue sa loob ng ilang araw. Opo. Tagumpay. Gumaling na ako sa wakas. Megan, handa ka na ba? Balik na ako. Nakahubad na ako. Tapos na-realize kong sira ang shower. Kailangan ko itong ipaayos bukas. Anong ginagawa mo dito? Anong problema? Ikaw? Kayo? Howard, baliw ka ba? Binigay mo sa akin ang kwarto ng anak mo? Hindi? Sir, guest room ito. Kadalasan, hindi pumupunta si Annie dito. Ay naku, nakalimutan kong sabihin sa kanya na sira ang shower niya. Nasira ang reputasyon ko. Sir, paano kung ikaw at si Annie kayong dalawa? Umalis ka. Si? Mamamatay na ko. Bakit ba ako laging naiisip yung gago? Matulog na. Ko? Matulog na. Tay. Gagong Jake, bakit nandito siya sa bahay natin? Ako ang nagayos. Ang nangyari kahapon, malaking swerte para sa atin. Kung magkakasama kayo ni Jake, ang pamilya Joe ay... Tay, baliw ka ba? Kalimutan mo na kung gaano ko kamuhian yung gago. May girlfriend siya. Paano mo sabihin na maging kabit ako? Ang lalaking may girlfriend, hindi ba normal yan? At hindi pa sila kasal. Kayo dalawa nakita na ang mga katawan ng isa't isa, di ba? Kaya hindi na kailangan ng pananagutan? Ako ang tagapagmana ng Dihaw Group, isang pamilyang bilyonaryo. Siya ay isang palamunin na pogi. Gustong maging boyfriend ko. Karapat dapat ba siya? Basta, huwag mo nang banggitin muli. Sasabihin ko sa'yo ang totoo, may gusto na ako. Maliban sa kanya, wala na akong ibang pakakasalan. Sino? Sino yun? Papatayin ko siya. Isang tao lang ang gusto ko, ang walang talo na Diyos ng digmaan, ang hari ng Siyam na rehiyon. Ikaw? Gusto mo ang hari ng Siyam na rehiyon? Nakita mo na siya? Hindi, pero pusta ko. Matangkad at malakas siya. Matapang at guwapo. Isang tunay na bayani. Hindi siya. Si Leo ay isang pretty boy lang. Tigilan mo na ang pagsisikap mo. Sa totoo? Ikaw! Anong tinitingnan mo? Gago! Sir, Annie, sobra ko siyang na-spoil. Pakiintindi na lang. Ayos lang, Sam. Gumaling na ang mga sugat ko. Handa na. Leo, pumunta ka sa bodega sa labas ng bayan sa loob ng kalahating oras. Kung hindi, ikaw ay kukuha ng katawan ni Lily. Sam. Patay ka. Leo. Nandito siya? Huwag kang mag-alala, Brian. Siguradong darating siya. Lily ang mahal niya. Babe. Hindi mo inaasahan ito, di ba? Pagkatapos kong tapusin si Leo, haharapin kita. God's side. Tito, magkadugo tayo. Tinulungan mo pa si Mike na kidnapin ako. Kadugo? Kung hindi dahil sa'yo, mapapalayas ba ako sa pamilyang Sue at maaagawan ng posisyon bilang pinuno? Sasabihin ko sa'yo, hanggat buhay ako, magbabayad ka. Ikaw? James! Patay kayong dalawa! Karumal-dumal ka. Hindi mo kaya si James, kaya gumagamit ka ng ganitong maruruming paraan. Mike, isang tulad mo.
Hindi man lang makapantay sa isang daliri ni James. Ako ay matagal nang nagtitiis sa'yo. Hindi pa nga tayo kasal at niloko mo na ako. Ginawa akong katatawanan sa buong lungsod. Karapat-dapat ka. Babae, magsabi ka pa ng isang salita at puputulin ko ang dila mo. Takot ka na ngayon? Niloko ako ni James. Sige, lolokohin ko rin siya. Guwardiya! Itong babae sa inyo na. Anong gusto mo? Lumayo ka. Hindi kayo pababayaan ni James. Huwag kayong lumapit. Lumayas kayo. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo na siya. O, mamamatay ka. Ulihin siya. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, makikipag-away ako. Ipuin ang babae ko. Gagawin kitang magsisi na ipinanganak ka. Huwag, lumayo ka. Jake, humanda kang mamatay. Putukan. Nagmamayabang ka? Sumpain ka. Mga baril? Ako ang lolo mo. Huwag. Pagsabog ng enerhiya, Grandmaster ka. Hindi. Kayo na, kayong dalawa. Mr. Stone, Mr. Stone, ako, hindi ko alam na martial artist ka. Kung alam ko, tiyak, hindi ako maglalakas loob. Ikaw, patawad po. Mr. Stone, patawarin mo rin ako. Pakiusap. Dahil ako tito ni Summer. Pakiusap. Patawarin mo ako. Ah, tama. Siya ang mastermind. Natatakot ako sa kanya. Wala akong choice. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin ka. Binigyan kita ng pagkakataon dati. Pero hindi mo kinuha. Itilin mo ang sarili mo. Impyerno ka. Lumalampas ka. Natatakot na mamatay. Sa ganyang tapang. At naglakas loob ka pang kidnapin. Ang babae ko. Okay ka lang. Ayos ka ba? Jake, iniligtas mo ako ulit. Boyfriend mo ako. Kung hindi kita ililigtas, sino pa ang ililigtas ko? Uy, James. Gusto kong makipagkita kay Mr. Rich. Palagi siyang nagpapadala sa akin ng regalo. Parang hindi tama. Sige, tatawagan ko siya. At sasabihin kong pumunta sa bahay mo. Tatawagan mo siya. Ibig mong sabihin, kaya mo siyang utusan. Richard, dali! Bumalik na si James at hawak niya ang kamay ng anak natin. Sabay silang bumalik. Ano? Yung gago? Narito na rin si Mr. Rich. Narito si Mr. Rich? Dali, tara na. Tara, salubungin natin siya. Sige. James, pakiramdam ko, si Mr. Rich, sa paligid mo, ay sobrang mapagkumbaba, parang alipin mo. Talaga? Siguro. Mr. Rich, pambihirang karangalan ang pagdating mo. Sige, pasok po. Dito po. Umupo ka. Sige po. Umupo ka na.
Ikaw, James. Ikaw, gago. Bakit ka ulit bumalik? Umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang VIP kong bisita. Naglakas loob kang umupo sa tabi ng anak ko? Wala kang karapatan. Alam mo yon? Umalis ka na. Tay, huwag mong sabihin iyan kay James. Ikaw, Missy. Mr. Ye, ang aking pinagpipitagang bisita. Anong tapang mo? Pinagsigawan mo siya? Kung hindi dahil sa kanya, sa tingin mo, mamumuhunan ba ako sa pamilya mo? Sinasabi ko sa inyo, si Mr. Ye ang pinakapinagpipitagan kong bisita. Kung sino man ang maglakas loob na magpakita sa kanya ng kahit anong kawalang-galang, sila ay magiging kaaway ko. Harold Joe. Mr. Joe, sir. Hindi naman para sa anak ko, di ba? Kung hindi dahil kay Miss Sue na nobya ni Mr. Ye, sa tingin mo ba, sa estado ng pamilya Sumo, hinding-hindi ako makikipagtulungan sa inyo? Ang tagumpay ng pamilya Sumo ngayon ay dahil lahat kay Mr. Ye. James, nabalik na ba ang memorya mo? Naalala mo na ba? Ako, Ngayon, isinilang ang bagong hari ng kaharian. Siya ang panganay na anak ng pamilya Muran, Catherine Muran. Magsisimula na ang koronasyon. Catherine Muran, Sir, Chloe. Ilang alaala lang ang naibalik ko. May ilan pa akong alaala, pupunta ako sa kabisera para kunin ang mga ito. Babalik ka ba? Oo naman. James, hihintayin kita. Tara na. James, sa totoo lang, ikaw ang walang talong Diyos ng digmaan, ang hari ng siyam na lalawigan. Tama ba? Kaya ikaw ang walang talong Diyos ng digmaan, ang hari ng siyam na lalawigan. James Ye, nakita mo na ang katawan ko? Kailangan mong mananagot?